Uy, kamusta? Alam mo ba, yung suot mong damit, baka may secret superpower yan. Hindi naman yung tipong lilipad ka, pero may iba siyang kapangyarihan. At yan ang aalamin natin ngayon. Isipin mo to ha, paano kung yung mga damit natin hindi lang pala pampapogi o pampaganda? Paano kung kaya pala nitong gawin tayong mas healthy, makatulong sa ibang tao, at gawing mas maganda ang mundo natin? Posible kaya yon? So para malaman natin, may tatlong malalaking ideya tayong pag-uusapin. Tatlong sikreto na magpapakita kung gaano ka-powerful ang pagpili natin ng damit. Oh, ready ka na? Okay, game. Unang idea, ang pananamimit para sa iyo yan. Simple lang, di ba? Pero ano ba talaga ang ibig sabihin yan? Tingnan natin. Ang pinakaimportante sa lahat, dapat sa damit mo, komportable ka. Yung tipong nakakatulong sa'yo na maging masaya at malusog. Kasi dapat ang damit ang nag-a-adjust para sa'yo, hindi ikaw ang mag-a-adjust para sa damit. Gets? O, tingnan mo to. Sa kaliwa, yung mga damit na sobrang sikip, mabigat, hirap kang gumalaw. Sa kanan naman, yung maluwag, magaan, yung tipong pwede kang tumakbo at maglaro. Alin ang pipiliin mo? Siyempre yung nasa kanan, di ba? Kasi yun ang totoong masarap isuot. Kaya ang punto dito, simple lang. Pumili tayo ng damit na matibay, malinis, at higit sa lahat, yung hahayaan kang maging ikaw. Yung malaya kang makakagalaw at makakapaglaro. Yun ang importante. Alam mo ba, may isang kasabihan na kahit si Solomon sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay hindi nakadamit na tulad ng isa sa mga ito. Ang ibig sabihin niyan, kahit ang pinakamagarang damit ng isang hari, hindi matatalo ang natural na ganda ng isang simpleng bulaklak. Kaya pala, ang simple, yun ang tunay na maganda. Okay, next idea na tayo. Ito ang exciting. Paano nga ba yung mga damit natin pwedeng makatulong sa ibang tao? Oo, tama yung narinig mo. Isipin mo ha, yung pera na ipambibili mo ng isang sobrang mamahaling damit o sapatos, ano kaya ang pwedeng gawin ng perang yun? Pwede nitong pakainin ang isang buong pamilya. Pwede itong bumili ng damit para sa isang taong nangangailangan. Pwede pa ngang makabili ng gamot para sa may sakit. O di kaya'y makatulong sa pag-aaral ng iba. Grabe, di ba? Ang isang simpleng desisyon mo, pwedeng magbago ng buhay ng iba. Kaya pag pinipili natin yung mga mas simpleng damit, hindi lang tayo nakakatipid. Nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na mag-share ng kabutihan sa mundo para tayong mga superhero sa totoong buhay. At para sa ating pangatlong idea, ito ang pinakasikreto sa lahat. Mas mahalaga pa sa kahit anong suot natin, ang ating oras. Kasi, isipin mo, kapag hindi natin masyadong iniisip o pinoproblema yung fashion o kung anong uso, mas marami tayong oras para sa mga bagay na totoong importante. Anong makukuha natin? Well, una, mas maraming oras para magbasa at matuto. Pangalawa, mas maraming oras para maglaro sa labas. Pangatlo, mas maraming oras para makasama ang pamilya at mga kaibigan. At syempre, mas maraming fun family nights. Di ba ang saya? Yan ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong damit. At dahil dyan, ang tahanan natin nagiging isang masayang lugar para sa lahat. Isang blessing na panghabang buhay. At yun ang pinakamahalagang goal, hindi ba? So, ngayong alam na natin ang tatlong ideyang ito, balik tayo sa tanong. Ano ba talaga ang tunay na style? Ang tunay na kagandahan? Ito pala, isang mabait at payapang puso. Mas mahalaga at mas maganda pa yan kaysa sa kahit anong magarbong damit na maisusuot mo. Kasi yung gandang yan, nasa loob. Kaya tandaan mo ang tunay na pagiging astig, hindi yan nakikita sa kung anong suot mo sa labas. Nakikita yan sa kabutihang dala-dala mo sa loob. Bawat damit na pinipili mo, may sinasabing kwento. Kaya ang tanong para sa'yo, anong kwento ang gusto mong ikwento sa mundo?